Tara, pag-usapan natin ang isa sa mga pinaka-powerful na libro ever written. Pero hindi to yung typical Sunday school lesson nyo ha. Susuriin natin ang aklat ni Mateo sa isang paraang baka ngayon nyo lang maririnig. Okay, game. Pag sinabing hari, ano agad pumapasok sa isip nyo? Siguro, gintong trono, di ba? Malaking korona. Tapos, yung feeling na absolute power? Parang ganon yung nasa isip natin, no? Well, yung imaheng yan, kalimutan nyo muna. Kasi yung kwento sa aklat ni Mateo, binabaliktad niya lahat yan. Dito, ipapakilala niya sa atin ang isang king na dumating ng incognito. Yung tipo na hindi para manakop, kundi para magtayo ng isang a totally new kind of kingdom. At alam niyo kung paano nagsimula ang pagpaghari niya? Hindi sa isang ingranding koronasyon. Nagsimula ito sa isang krisis. Isang krisis ng pananampalataya at galing pa mismo sa sarili niyang team. Imagine nyo to, yung number one hype man mo, si John the Baptist, nagpapadala ng message galing kulungan. Ang tanong niya, parang, boss, ikaw na ba talaga yan? O aasa pa kami sa iba? Grabe, di ba? Ganun kalalayo sitwasyon. Sobrang wasak na ng sistema na kahit yung mga insider nagdududa na. So, anong sagot ng haring to sa ganitong pagdududa? Hindi siya nag-power trip. Instead, naglabas siya ng parang resume, isang listahan ng mga nagawa niya. Gets nyo? Hindi siya nagpadala ng threat. Report card yung pinadala niya. Ito yung tinatawag nating proof of work. Ang authority niya hindi nanggagaling sa kung sinong kaya niyang utusan. Nanggagaling ito sa kung sino ang kaya niyang ayusin, pagalingin at buuin ulit. At tingnan nyo to, perfect example kung saan siya gumalaw. Itong mapa, pinapakita niya ang Galilee. Dito nangyari ang lahat na yan. Hindi sa palasyo sa Jerusalem, kundi sa mga kalsada, kasama ng mga ordinaryong tao, sa mga lugar na madalas, kinalilimutan na lang. So, eto na. Ano ba talaga itong kaharian ng langit? Lagi niyang sinasabi. Clue, hindi ito yung iniisip nyo. Alam nyo, ayon sa theologian na si Watchman Nee, may crucial point dito. Ang Kingdom of Heaven daw, hindi lang yung lugar na pupuntahan mo pag namatay ka na. Hindi yan future destination. Ito ay isang present reality. Ito yung authority, yung paraan, yung kapangyarihan ng langit na nangyayari dito sa lupa, ngayon na. So nakukuha nyo ba yung shift? Ang laki ng pinagkaiba. Hindi na lang tayo basta naghihintay para sa afterlife. Ang challenge sa atin ay maging active participant sa isang bagong sistema ngayon na. Isabuhay ang mga kingdom values dito at ngayon. At syempre, itong bagong sistema, itong bagong kaharian, direct challenge to sa establishment. At itong hari natin, walang preno, walang inatrasan. Tinira niya mismo yung culture ng panahon na yon. Kasi parang impossible to please na sila. Pag sobrang seryoso tulad ni Juan, ayaw nila. Pag masyadong kasama ng mga tao tulad ni Jedediah, ayaw din nila. So, anong problema? Yung sistema mismo. Mas gusto nilang manira at mag-criticize kaysa hanapin yung totoo. At hindi lang yan, general statement ha, naging specific siya. Tingnan niyo ulit sa mapa. Binanggit niya mismo yung mga lugar tulad ng Chorazin at Bethsaida. Sila yung nakita mismo ng proof of work, yung mga himala. Pero ano ang ginawa nila? Wala. Ayaw nilang magbago. Ayaw nilang palitan yung operating system nila. So anong naging atake ng lumang sistema sa kanya? Paano siya sinubukan i-cancel? Simple lang, ginamit nila yung pagiging inclusive niya laban sa kanya. Yung pakikisama niya sa mga tax collectors at mga makasalanan, ginawa nilang insulto. Para sa kanila, sinisira niya yung mga unwritten rules ng relihiyon at society. Pero eto yung aha moment. Hindi siya nagre-rebelde lang for the sake of it. Ang punto niya, kung ang sistema mo ay nag-e-exclude ng mga tao, lalo na yung mga broken at mahihirap, yung sistema mo ang may sira, hindi sila. So, after niyang i-deconstruct yung luma, nag-offer siya ng bago, isang radikal at very personal na invitation. At eto na yung offer, para sa lahat ng pagod na. Yung mga burned out na sa pressure ng reliyon, ng society, ng lahat ng sistemang palpak, ang alok niya ay hindi more rules. Simple nang, pahinga, rest. At ginamit niya yung analogy ng isang exchange o palitan. Yung salitang pamatok o yoke para yung harness na kinakabit sa mga baka para mag-aro. Basically, sumisimbolo ito sa kung kaninong sistema ka nakakabit, kaninong utos ang sumusunod mo. Ang sabi niya, yung pamatok niya, yung sistema niya,
ay madaling dalhin at yung pasanadala niya magaan. So, i-compare natin side by side. Sa isang banda, yung sistema ng mundo, mabigat, performance-based at siguradong burnout ang ending. Sa kabila naman, yung sistema ng hari, mabait, mapagpakumbaba, relationship-based at ang resulta, kapahingahan para sa kaluluwa mo. So, in the end, dito tayo dadalhin. Sa mundong puro hustle and grind, may isang hari, isang incognito king na nag-o-offer ng iba. Isang counter-offer, isang harian na iba ang operating principle. Ang tanong na iniiwan sa ni Mateo ay, sa alok na to, sa bagong sistemang to, handa ka bang mag-clock in?